Ang pagpapatuloy. Malipas ang ilang araw ay makikita ang ating bida na nanonood ng isang video sa kanyang cellphone, habang nakahiga lang ito sa kanyang kama sa loob ng kanyang kwarto. At bigla namang may bumukas ng kanyang pintuan. At makikita na ang kanyang ina pala ito at ito ay nagsalita. Sinabihan niya ang kanyang anak na masyado na daw itong walang may ginagawa dahil tapos na ang interview nito. At patanong niyang sinabi na wala naman daw sigurong plano ngayon araw si Guang Ik kung kaya lumabas na daw ito. Tumugon naman ang ating bida na meron daw siyang planong gawin ngayon. Tinanong naman siya ng kanyang ina na kung talaga ba daw na may plano siya. Sumagot naman siya na oo. Patanong namang sinabi ng kanyang ina na alam naman daw niya siguro kung ano ang mangyayari sa oras na bumagsak siya. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na isang date daw sa loob ng boxing ring kasama ng kanyang ina. At ang finale daw sa date na yon ay isang bloodshed course. At siya ay bumangon na. Tinanong naman siya ng kanyang ina na kung ano ba daw ang plano nito. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na may plano daw siya para sa kanyang sarili. At ipinaalam niya sa kanyang ina na ang gagawin niya daw sa araw na ito ay PEPS. Nagtataka naman ang kanyang ina kung ano ang PEPS, sumagot naman ang ating bida na ang ibig sabihin daw ng PEPS ay playing, eating, pooping, sleeping. Napatulala naman ang kanyang ina nang marinig nito ang sagot ni Guang Ik at bigla itong nagalit. At sinabi niya na bigla na lang daw siyang nangangating gumawa ng isang bagay. At galit niyang tinanong ang ating bida na kung saan daw kaya sila pwedeng pumunta. At gusto ba daw ni Guang Ik na mag-hiking dahil medyo matagal na rin daw nung huli silang nag-hiking. At sinabi niya kay Guang Ik na lumabas na daw ito at mag-usap daw silang dalawa. At nung lumabas na sa kanyang kwarto ang ating bida ay sinabihan siya ng kanyang ina na dapat daw na mag-ingat ito. Dahil ang instincts daw ay mapanganib para sa mga shapeshifters. At mangyayari daw ang mga masasamang bagay kung magpapadaig daw ito. Napakamot naman ng kanyang ulo si Guang Ik at tinanong niya ang kanyang ina na tulad daw ng ano. Sumagot naman ang kanyang ina at sinabi nito na malamang daw ay isang kaso ng karahasan. Tinanong naman ang ating bida na kung ano ba daw ang second most common case. Sumagot naman ang kanyang ina na rape. At tinanong ng kanyang ina si Guang Ik kung alam ba daw nito kung bakit may mga kwento sila tungkol sa isang werewolf na umuungol sa kabilugan ng buwan. At isang gabi, may isang batang shapeshifter daw ang hindi nagawang pigilan ang kanyang instinct at umiyak ito sa ilalim ng buwan. At nagkataon lang daw na full moon sa mga oras na yon. At iminungkahi sa kanya ng kanyang ina na kung hindi daw nito mapigilan ang kanyang pagnanasa, ay iminungkahi niya kay Guang Ik na umalis daw ito at sumigaw sa labas. Tumugon naman ang ating bida at sinabi nito na nakikita daw nila palagi sa mga balita na ang mga pinakamaraming gumagawa ng gulo ay ang mga mages at ang mga metahumans. At hindi rin daw siya nakarinig ng kahit isang tao na umuungol tuwing gabi. Tumugon naman ang kanyang ina at ipinaalam nito kay Guang Ik na may mga paraan daw para mapigilan ang pagnanasa. At ito daw ay self-control. At bigla na lang naalala ni Guang Ik nung nag-hiking sila ng kanyang ina sa bundok matapos ng kanyang awakening bilang isang shapeshifter. At sa tingin daw niya ay sinasanay daw ng kanyang ina ang kanyang self-control sa pamamagitan ng pag-hiking nila. At isa pa daw ay ang relief o pagpaparaos. At sinabi ng kanyang ina na pwede daw gamitin itong gamit ang sobra nitong lakas sa pamamagitan ng pag-exercise at ng self-control. Ngunit ang problema daw ay nasa relief o pagpaparaos. At iyon daw ang dahilan kung sinabihan niya ang ating bida na maghanap na ito ng girlfriend. At sinabi niya sa ating bida na magkakaroon daw ito ng amag kung hindi pa siya maghahanap. At dagdag pa nito, okay lang daw kung amag lang ang kanyang mararanasan, at ipinaalam niya rin na genetically daw ay lubhang lapitin ng gulo si Guang Ik. At tinanong siya ng kanyang ina na kung bakla ba daw siya. Agad namang sumagot ang ating bida at sinabi niya na hindi. Napakamot naman ng kanyang ulo ang kanyang ina at sinabi nito na isang orientation daw sa buong buwan. At napatanong ito na kung bakit ba daw sila ganyan. Na tila bang may nalaman siya na isang kondisyon mula sa pinagkuhanan ng civil service exam ni Guang Ik matapos nitong makapasa. At sinabi niya rin na dahil daw nakapasa naman si Guang Ik, bakit daw hindi muna ito mag-relax at gawin ang lahat ng kanyang gusto kahit sandali. Flashback. Pagkatapos makapasa ni Guang Ik sa interview ay binati siya nila dahil natanggap daw siya. Sabay abot ng ilang mga dokumento sa kanya. At mangyari daw na basahin ni Guang Ik ito ng mabuti at huwag daw itong maiyang magtanong ng kahit na ano.
Kinuha naman ito ni Guang Ik at binasa. Nakalagay dito na isang 5-week training at isang course orientation. At siya ay napatanong na kung ano ba daw ang ituturo sa kanya para tumagal daw ito ng 1 buwan. At nabasa niya rin na titira daw siya sa isang dormitoryo sa panahon ng kanyang trial period. At biglang lumaki ang mga mata niya sa gulat at hindi siya makapaniwala sa kanyang nabasa. Nabasa niya na ang magiging sahod ng isang bagong empleyado ay 60,500,000 won. At covered na rin ang physical training, at ibibigay ang bonus na magkahiwalay. At napakarami pang mga benefits sa oras na makapasok siya. At ang huli niyang nabasa ay hindi na daw kailangan pang pumasok sa military kung magtatrabaho daw siya ng 18 buwan. Ngunit ang pangarap daw niya ay maging sundalo. At siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip na kung ano ba daw ang meron sa kumpanya na ito. At tinanong niya rin na kung nababaliw na ba daw sila. Dahil sinisira daw nila ang South Korea work ecosystem. Tinanong naman siya ng babae na kung mayroon ba daw siyang bagay na nais itanong. Napanganga na lang sa gulat ang ating bida habang binabasa niya ang dokumento. At nung natapos na niyang basahin ang buong dokumento ay tinanong niya na kung pwede ba daw niya itong ipakita sa kanyang mga magulang. Tumugon naman ang babae at patanong nitong sinabi na hindi ba daw ang ama ni Guang Ik ay isang immortal. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na oo. Nakangiti namang sinabi ng babae kay Guang Ik na kung gusto daw nitong mahatulan ang kanyang ina ng habang buhay na pagkakakulong ay huwag daw siyang mag-atubiling sabihin ito sa kanya. At malamang daw ito ay makakagawa ng isang magandang alaala para sa kanila. End of flashback. At naalala niya na ang babae daw ay nagsasabi ng ilang mga bagay na psycho, sa pinakakaibig-ibig na paraan. At yun daw ang dahilan kung bakit hindi daw niya maaaring ipaalam sa kanyang ina ang dahilan kung bakit ganoon katagal ang kanyang orientation. At sa halip ang kanyang idinahilan ay ito daw ay mga kondisyon at treatments. At bakas sa mukha ng ating bida na nagsisinungaling siya dahil hindi naman ito ang kanyang pinapangarap. At sinabi niya na lang sa kanyang ina na gusto daw niyang maging head ng the Ministry of Public Administration and Security. At sinabi niya rin na bilang isang binata daw na naghahangad na maging isang miyembro ng lipunan, sa tingin daw niya ay kailangan ng ganito kalaking ambisyon. Bakas naman sa mukha ng kanyang ina na naiinis itong malaman na ito ang gusto ng kanyang anak dahil bilang isang shapeshifter na tulad niya ay hindi niya gustong masayang lang ang lakas na taglay ng kanyang anak. Nagsalita naman ang ating bida sa kanyang pag-iisip at sinabi niya na gusto lang daw niyang tumulong sa isang kumpanya na kinikilala ang kanyang halaga. At hindi daw dahil sa pera at sa libreng bahay o sa mga benefits na kanyang matatanggap. Napabuntong hininga naman ang kanyang ina at sinabi nito na puro lang naman daw salita si Guang Ik at hindi naman daw kumikilos. Tumugon naman ang ating bida at sinabi niya na nagpapasalamat daw siya na mayroon siyang isang matalinong ama at isang magandang ina. At syempre daw ang lahat ng ito ay dahil sa genes ng kanyang ina na kanyang namana. Nagsalita naman ang kanyang ina at sinabi niya na gusto pa rin daw niya ang kanyang anak sa kabila ng mga biro nito. At nakangiti niyang sinabi na natutuwa daw siya na naging anak niya si Guang Ik. At dagdag pa niya ay kung meron lang daw sanang isang bata na katulad ng kanyang anak sa mga anak ng mga shapeshifters. Tumugon naman ang ating bida at sinabi nito na ayos lang daw talaga siya. At sinabi niya rin sa kanyang ina na sa tingin daw niya ay mabuti na ipinanganak siyang isang mixed blood. At sinabi niya sa kanyang pag-iisip na ang mga shapeshifters daw ay kailangang harapin ang kanilang mga instincts. At ang mga immortals naman daw ay kailangang harapin ang kanilang mataas na senses. At may narinig din daw siya na may mga shapeshifters daw na ang kanilang mga instincts ay mas agresibo. At mayroon din daw mga immortals na napakasensitibo. Ngunit hindi daw siya ganoon alinman sa dalawa. At sinabi niya na ang kanyang mga instincts daw ay nasa isang antas na kung saan maaari daw niyang pangalagaan ito sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga bagay-bagay online tulad ng isang normal na 20-year-old. At ang kanyang immortal sensitivity daw ay madali lang daw niyang mapapababa. At tiwala daw siya na kayang niyang gumawa ng maayos kahit saan pa daw siya mapunta. Kung kaya wala daw dapat na ipag-alala ang kanyang ina sa kanya dahil nakatitiyak daw siya na magagawa niya ito ng maayos. Kahit saan pa daw siya makarating at kahit sino pa man daw ang kanyang makakasama. At habang naghihintay ay makikita ang isang itim na bus na parating at dito siya sasakay patungo sa lokasyon ng orientation. At ramdam na sa kanilang lugar ang init ng summer.
At nung nakasakay na siya sa loob ng bus ay makikita sa labas ang mga tao na tagaktak na ng pawis dahil sa sobrang init. At habang nakaupo siya sa loob ng bus ay bigla siyang napaisip. Nakangiti niyang sinabi na ngayon daw ay summer na. At sa wakas daw ay makakatakas na siya mula sa nagliliyab na mainit na araw at may enjoy na daw niya ang aircon sa loob ng malaking bus na ito na nirentahan ng kumpanya. At ang bus daw na ito ay halos na puno na ng mga immortal. At patungo na sa lokasyon na kung saan gaganapin ang orientation ng mga bagong empleyado. At sinabi niya na hindi daw niya alam nung una sa testing center. Ngunit sa oras daw na nakapasok na siya sa loob ng bus ay masasabi na daw niya sa unang tingin pa lang kung sino ang pure-blooded at kung sino daw ang hindi. Base lamang sa unique daw nilang appearance. At sa distinct atmosphere daw sa loob ay nagpapahiwatig na sa kanya kung sila ba daw ay pure-blooded. Nararamdaman daw niya ito gamit ang advanced five senses at intuisyon ng pagiging isang immortal. At nung nakaupo na siya ay bigla siyang napalingon sa kabilang upuan at nakita niya ang isang pamilyar na mukha at sinabi niya na tulad daw ng The Little Prince na ito na nakaupo malapit sa kanyang tabi kagaya ng dati. At sa huli daw, sa kasamaang palad ay napaupo daw siya ulit sa tabi niya. At wala naman daw siyang may pagpipilian pa dahil ito na lang daw ang tanging natitirang upuan. At maririnig niyang nag-uusap ang iba pang mga immortal sa loob at tinatanong nila ang isa't isa kung pure-blooded ba daw sila o hindi. At habang patuloy na nag-uusap ang ibang mga immortal sa likuran ng ating bida, siya naman ay napapaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na mukha daw ang ibang mga immortal daw ay nagawa ng makipagkaibigan sa iba pang mga immortal. At naalala niya ang sinabi ng kanyang ama sa kanya habang sila ay nasa parke. Flashback. Sinabi ng kanyang ama sa kanya na mabuti daw na magkaroon ng maraming kaibigan. At huwag daw husgahan ng isang tao base lamang sa itsura nito. At sinabi niya rin na sa buhay daw merong mga tao na sa kabila daw ng kanilang masamang itsura ay mga mabubuting tao pala. At ganoon din daw ang kabaliktaran nito. Tumugo naman ang ating bida at sinabi niya na naiintindihan daw niya ang sinasabi ng kanyang ama sa kanya. At bigla na lang hinawakan ng kanyang ama ang kanyang ulo at pinuri siya nito. Sinabi sa kanya na lumaki na daw ng husto ang kanyang anak na si Guang Ik. Nakangiti namang tumugon ng ating bida at sinabi niya na mas malaki na daw siya ngayon kaysa sa kanyang ama. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na huwag daw itong kumilos na tulad ng isang man-child. At tinanong niya ang ating bida na kung nakakatulog pa daw ito ng maayos. Sumagot naman ang ating bida at sinabi niya na oo. Ayos naman daw ang kanyang pagtulog. Tumugon naman ang kanyang ama at napahanga ito nang malaman niyang nakakatulog ng mabuti ang kanyang anak. Dahil nung kabataan daw niya ay hindi daw siya makatulog ng maayos simula nung na-awaken niya ang pagiging immortal niya. Tinanong naman ng ating bida ang kanyang ama na kung kamusta naman daw ang pinagdaanan nito. Sumagot naman ang kanyang ama at sinabi nito na nahihirapan daw siyang makatulog. Maayos naman daw ang lahat maliban na lang sa naririnig daw niya ang lahat ng nangyayari sa bahay ng kanilang kapitbahay. Tinanong naman siya ulit ng ating bida na kung paano daw niresolve ng kanyang ama ang issue tungkol doon. Dahil hindi naman daw pwede na hindi ito matulog. At siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang shapeshifters daw ay gumagamit ng self-restraint upang mapigilan daw nito ang kanilang instincts. At siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip na kung paano naman daw nalalampasan ng mga immortal ang kanilang pagiging sensitibo. Sinabi naman ng kanyang ama sa kanya na sinubukan daw niyang gumamit ng earplugs at sleeping mask. At hindi din daw niya ginagalaw ang mga bagay na hindi microfiber blankets. At ni isa daw ay walang gumana. Kung kaya napagpasyahan niya na lang na bumili ng isang 4-story building at nagpagawa ng isang kwarto sa gitna nito na mayroong mga soundproof na pader na nakapalibot dito. Hindi naman makapaniwala na naisip yon ng kanyang ama at napakahusay daw ito. Subalit, ito daw ay isang bagay na hindi kayang magawa ng isang mahirap na immortal. Nakangiti namang sinabi sa kanya ng kanyang ama na kung patuloy daw nahaharapin ng ating bida ang insomnia habang gumagawa ng mga bagay na tulad ng isang normal na tao sa lipunan, ay kalaunan makakaisip din daw ang ating bida ng paraan kung paano nito makokontrol ang kanyang mga senses. At iminungkahi niya na pwede naman daw tumira si Guang Ik sa kabundukan sa loob ng 3 taon upang matutunan kung paano ito kontrolin. Napaisip naman ulit ang ating bida matapos marinig ang sinabi ng kanyang ama at sinabi nito na ang pagkontrol daw sa mga senses ay sa tingin daw niya ay isang bagay na napakahirap matutunan ng isang immortal. Ngunit para daw sa kanya,
Ito daw ay napakadali na tulad lang daw ng paghinga. Habang ang mga shapeshifters naman daw ay kayang kontrolin ang lahat ng mga muscles ng kanilang katawan. At ang pagkontrol daw ng senses ay katulad din daw ng pagbaluktot niya ng kanyang tenga o pagpapagalaw daw ng kanyang muscle sa likurang bahagi ng kanyang katawan. At sa kanyang pag-iisip ay nagpasalamat siya sa kanyang ina. At habang inaayos na ng kanyang ama ang mga gamit nito ay sinabi niya sa ating bida na ang lahat daw ay magiging sensitibo. Kung kaya daw subukan itong makahanap ng paraan upang harapin daw ito. At niyaya na niya si Guang Ik na umalis at umuwi dahil ang kanyang ina daw ay naghihintay na sa kanila. At habang pauwi na sila ay pilit pa rin na tinanong ni Guang Ik kung mangyari ba daw sabihin sa kanya ng kanyang ama ang solusyon sa isyu ng pagiging isang immortal. Sumagot naman ang kanyang ama at sinabi nito kay Guang Ik na hindi na daw magiging masaya kung sasabihin daw niya ito sa kanya. Tumugon naman ang ating bida at sinabi niya na hindi, magiging masaya pa rin daw ito kung malalaman niya. Sinabihan naman siya ng kanyang ama na huwag na daw nitong subukan na gawing madali ang buhay. At sinabi niya na mahiya naman daw ng kahit kaunti ang kanyang anak. End of flashback. Sinubukan naman ng ating bida na pansinin ang tinatawag niyang The Little Prince at ito ay napalingon sa kanya. At ipinaalam sa kanya ng ating bida na ito na daw ang ikatlong beses na nagkita silang dalawa. At habang nakatingin sa kanya ang tinatawag niyang The Little Prince ay bakas sa mukha nito ang pagtataka na parang hindi pa niya nakita kahit ni isang beses ang ating bida. Tumugon naman ang tinatawag niyang The Little Prince at patanong nitong sinabi na kung kilala ba daw siya ng ating bida. Napatulala naman sa gulat ang ating bida at hindi siya makapaniwala na hindi siya nakilala o natatandaan man lang ng taong ito at sa kanyang pag-iisip ay tinawag niya itong bastardo. At sinabi niya rin sa kanyang pag-iisip na ikalawang beses na rin daw nagtagpo ang kanilang mga mata at 2 beses din daw siyang nitong hindi pinansin. Nagsalita naman ulit ang ating bida at ipinaalam niya na nagkita daw silang dalawa sa testing center, sa interviewer waiting room at ngayon sa loob ng bus. Tumugon naman ang tinatawag niyang The Little Prince na ito pa lang daw ang unang beses niyang nakita ang ating bida. Bakas naman sa mukha ng ating bida na naiinis ito sa galit at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na mukha daw yata ang kanilang Little Prince ay mayroon napakasamang memorya. At nakakahiya naman daw ito. At base lang daw sa unang pangungusap na sinabi ng The Little Prince ay alam na daw niya na ang bastardong ito ay isang bastos. At sa sobrang bastos daw nito ay tinawag niya itong isang piece of shit. At napagpasyahan na lang ng ating bida na pabayaan na lang daw ang The Little Prince. At siya ay napalingon sa kanyang likuran at patanong niyang sinabi na kung susubukan na lang ba daw niyang batiin ang iba pang mga kasama niya na nasa likuran. At nakita niya ang isang babae na may kulay blonde na buhok. Ngunit nararamdaman daw niya na mukhang hindi siya isang pure-blooded na immortal. Ngunit sinubukan pa rin niya itong batiin. Tumugon naman ang babae at sinabi niya na isang mixed blood daw ang ating bida. Tumugon naman si Guang Ik at patanong niyang sinabi na kung paano daw nito nasabi. Sumagot naman ang babae at sinabi nito na ang ama daw ng ating bida ay ang immortal. At meron daw mahinang senses ang ating bida at dagdag pa niya ay lumaki daw ang ating bida sa isang pribilehyo na pamumuhay. At hula niya ay tinanggap lang daw ito ng ating bida dahil sa mga kondisyon. At hindi nga daw alam ng ating bida ang patutunguhan nila sa ngayon. Sabay tawag sa ating bida na isang immature. Bakas naman sa mukha ng ating bida na naiinis din siya sa galit matapos marinig ang mga sinabi ng babae sa kanya at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na mali daw ang sinabi ng babae sa kanya, dahil tinanggap daw ng ating bida ang trabahong ito na may malaking pangarap tungkol sa kumpanya. At nakatagpo daw siya kaagad ng isa pang bastos at matatawag na real piece of shit. At sa tingin daw ng babaeng ito ay siya si Sherlock Holmes. At napasabi na lang ang ating bida na ang galing daw ng investigative skills ng babae. At siya ay nagsalita. Tinanong ng ating bida na kung ano ba daw ang babae, isang pure-blooded ba o isang mixed blood. Nagsalita naman ang babae at sinabihan niya ang ating bida na meron din daw itong zero observational skills. At sinabi rin ng babae na ang mga immortals daw ay mga sensitibo. At ang dahilan daw kung bakit sila nakaupo sa gilid malayo sa bintana ay dahil ang liwanag daw na nagmumula sa araw ay tumatama sa pagitan ng kurtina at ito daw ay nakakaabala. At ang pag-uusap daw niya sa ating bida kagaya ngayon ay nakakaabala din daw. Alam daw niya ito dahil siya ay masyadong sensitibo.
At ipinaalam niya sa ating bida na ang lahat daw ng mga bata na kumakain at nag-uusap sa loob ng bus ay lahat mga mixed blood. Kung kaya tumahimik na lang daw ang ating bida. At tinawag niyang isang oso na may mahinang utak ang ating bida, na wala daw kahit anong observational skills. Hindi naman maipinta ang mukha ng ating bida sa sobrang inis at galit at sinabi niya sa kanyang pag-iisip na gusto na daw niyang suntukin ang babaeng ito kahit isang beses man lang daw sana. At gusto na daw niyang baliwalain ang lahat ng mga advice na ibinigay sa kanya ng kanyang mga magulang at bugbugin na lang daw ang feeling Sherlock Holmes na babaeng ito. Ngunit hindi daw niya ito magawa dahil mukhang tama naman daw ang sinabi ng babae. At naalala niya ang sinabi ng kanyang ama. Sinabi daw ng kanyang ama sa kanya na ang palayaw daw nito noon ay boss ng sensitivity. At kung ganito daw ang mga kasama niya kalala matapos silang makapag-adjust pagkatapos ng awakening. Ang mga tao daw na ito ay mas lalo pang naghihirap sa ngayon. At kahit pilit na iniintindi ng ating bida ang kanyang mga kasama ay naiinis pa rin daw siya, dahil dapat pa rin daw nilang subukan na maging mas magalang sa iba. At bigla na lang daw tumahimik ang loob ng bus. At habang nakaupo si Guang Ik ay sinabi niya sa kanyang pag-iisip na gusto niya daw sanang kumain. Ngunit ang pagbubukas daw ng kahit isang bag ng chips sa puntong ito ay maaari daw siyang maging isang mortal na kaaway ng isa sa mga immortal. Mabuti na lang daw ay marami ang kanyang nakain na almusal kaninang umaga. Bigla namang lumaki ang mga mata ni Guang Ik nang may naramdaman siya na isang pamilyar na pakiramdam sa kanyang katawan. At makikita ang isang brown na parang ulap at ipinakilala nito ang sarili nito. Sinabi ng bagay na ito na siya daw ang body ni Guang Ik na gawa sa nitrogen, methane, CO2, hydrogen at marami pa. At tinanong nito si Guang Ik na kung okay lang ba daw na lumabas na siya sa outside world. Tumugon naman ang ating bida at sinabi niya na ang sama naman daw ng timing nito. At alam daw niya na ang 2 liters ng soy milk sa umaga ay sobra para sa kanya. At kung gusto daw nitong lumabas ay wala na daw siyang may magagawa pa. At ibigay na lang daw ang lahat ng makakaya nito sa lahat ng kanyang kaibigan na nasa likuran niya. At biglang may naamoy ang blonde na babae at napahawak na lang ito sa kanyang ilong dahil hindi niya makayanan ang amoy. At makikita rin ang iba pang mga kasama ni Guang Ik sa loob ng bus na parang masusuka sa sobrang baho na kanilang naaamoy. At makikita sa paligid ang kulay brown na usok na sa sobrang baho nito ay parang masusuka ang blonde na babae. At sinabihan niya ang ating bida na wala din daw itong manners. Umutot pala ang ating bida sa loob ng bus. At sinabi niya na ang paghihiganti daw niya ay matagumpay. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.